Ito naman po yung video na kung paano kami gumawa ng baby artesian na malinis ang tubig at pwede itong inumin. Bali nagpapagawa po ng bahay yung may-ari dito at malayo po yung pagkukunan nila ng tubig. Sobrang pagod na sila sa pag-iigib ng tubig kasi napakalayo pa naman yung pagkukunan nila ng tubig. Taho. Bakit ba kasi ngayon pa lang kami tinawagan? Dapat mas mauna po yung pagkukunan nila ng tubig bago magpatayo ng bahay. Ito na mga idol, sinimulan na namin. Unang rad pa lang ay ang tigas na. Dito yata kami mahihirapan. At ito nga pala yung tubo na ilalagay namin. Bali 3 tubo na didos at kalahating 1/4. At ito na po yung nahukay namin. Pila na po yan. At ito yung mga kasama namin. Wow, sana all nag-EML. At nung nahukay na namin yung paglalagyanan ng tubo, ngayon naman ilalagay na namin itong GI pipe. Ganito po kasi yung paglagay namin ng tubo para maganda po yung tubig na makukuha natin, mapapalabas natin. Una, yung 1/4 na kalahati. Tapos, nag-reducer po kami dito ng 2/1/4 at ilalagay na namin yung didos. Bali 3 didos po yung lalagay namin. At ito po yung ganito po yung paghigpit namin. Ginamitan po namin ito ng tubo para sigurado na mahigpit talaga siya, no? At ito, hindi pa nakontento. 2 na kami. At yan, ibababa na namin yung tubo. Medyo mabigat na to. Kasi GI po siya. Kailangan ng pangalyabi tubo dito. Ito na mga idol, nailagay na namin yung 3 didos at saka isang 1/4. At ngayon naman, pupukpukin natin ito ng kahoy na malaki para maganda po yung pagkalagay yung tubo sa baba. Ito mga idol, napakabigat po ito. Nagbabounce na po yung kahoy. At pagkatapos namin na ipukpok yung tubo, at ito, magdidrill na naman kami ng pagkukunan ng tubig o yung ubog niya. Habang nagdidrill yung kasama namin, at ito, nakatulog na kami. Meron na naman matigas mga idol. Madami kaming binutas na ganito katigas. Matigas na nga, sobrang init pa ng panahon. Sinlaki na ng butil lang mais yung pawis niya. Ganito kasi kahirap ng manong-manong pagdidrill. Wala po kami kasing drilling machine. Ito, lininisan na namin. Naabot na namin kasi yung pinakamalalim na 240 feet. At ito, dali-dali na akong nagputol ng mga bakal na gagawin poste dito. At winelding na namin. Ganito kasi yung paggawa namin ng stand ng baby artesian. So, ito na. Ito naman po yung silindro na ilalagay namin sa baba. At ito po, ilalagay na namin. Ganito po yung paglagay namin ng silindro. 60 feet po kasi yung kalalim ng paglalagyanan ng silindro. Kaya, ito panoorin nyo po kung paano namin ilagay. Ayan, nailagay na namin. Dapat hinigpitan na namin yung silindro. Nung nahigpitan na namin, nalis na namin yung tubo. Ayan, naiiwan na po yung, sa baba yung silindro. At ito, ilalagay na natin ito. Tapos ito naman yung foot valve niya. May iwan po ito sa baba. O yan, ilalagay na natin. Yung paglagay nito ay dapat 3 ikot lang para gaya ng sinabi ng ni Boy Bertud. So yan, ilalagay na namin. Bale, ganito lang po yung paglagay namin ng foot valve. Panoorin nyo. So ayan, kailangan natin pukpukin para maganda po yung pagka-fix sa baba. Pwede naman hindi pukpukin, no? Ayan. Sobrang to kasi mbrat. Okay. Ganyan lamang po. No? So, yan pwede na. Naiwan na po yung check valve niya sa baba. Kailangan natin lagayin ito kasi sobra po. Sobra po yung tubo. Distansya lamang po natin yung check valve sa baba. Ayan, nilagay na yung T-joint ay saka yung bushing reducer. So, ayan, nailagay na po yung stand niya. So, ayan, binumbuhan na. Napalabas na namin yung tubig niya. Wow, nalis na yung pagod ko sa magpapagawa. Cagayan Valley po.